Napansin niyo ba sa isang romance story, ang kadalasan na ending na maririnig, makikita o masasaksihan natin ay kasalan na may pasabi pa na, "You may now kiss your bride." At pa-outro na, "And they happily ever after." Pero alam naman nating hindi lang doon natatapos ang kwento ng dalawang pag-iibigan, right? Hindi natin alam kung talaga bang sila talaga ang nagkatuluyan sa huli o sadyang lasap lang yon ng pandaliang saya. Well, meron akong asawa, si Tyler. Halos 8 taon na kaming nagsasama at kasal. Masaya naman kami, kontento, maginhawa, almost perfect gaya ng sabi ng iba. Pero ang inaasam-asam naming happy ending ay masisira pala. Tama nga sila, nasa inahaba-haba ng paglalakbay ng dalawang nagmamahalan, may hangganan rin ang lahat. Si Tyler, siya yung tipong a man of your dream, o kundi ideal man. Ay nako, kung gwapo lang ang pag-uusapan, mas gwapo pa kay Chris Ivan. Matalino din, gentleman, matipuno ang katawan, mabait, maalaga, mayaman, business-minded na talagang bibigyan ka ng ingranding buhay at secured na future. Ani ng iba, swerte na raw ako sa asawa ko. Lahat ng katangian na hinahanap ng isang babae ay nasa akin na. Ang iba nga'y nagtatanong pa sa akin kung ano ang gayuma o pinakain ko kay Tyler at kung bakit niya ako pinili. Bakit? Sino ba dapat ang pipiliin niya kung hindi naman ako? Kasing ganda din naman ako ni Gal Gadot. Pero sa totoo, sa likod ng perfect relationship namin ni Tyler at sa kung gaano siya kaperpekto bilang tao, may pagkukulang siyang hindi niya naibigay sa akin. Bilang babae, iba pa rin talaga sa pakiramdam na bibigyan ka ng halaga ng taong mahal mo. Oras, atensyon, effort, iba pa rin kapag mas mahal ka pa sa lalaki. Mahal naman ako ni Tyler. Ramdam ko naman yun. Pero minsan nga lang, bilang businessman at palaging busy sa trabaho, hindi na napagtuunan niya ako ng pansin. Naintindihan ko naman yun, pero minsan ay nakakatampo na. May mga dates kaming hindi natutuloy at kapag natuloy man, palagi naman itong nasa kanyang cellphone. May mga trips din kaming napagliban kasi mas inuna ni Tyler ang business trips niya. Hindi lang yun pagkatapos ng kasal namin, imbis na diretso ng Switzerland para mag-honeymoon, ayun, sa ibang bansa lumipad kasi may business trip na naman. Habang patagal ng patagal, nasanay na lang ako at napapansin kong hindi na ako masaya. Ako na lang ang palagi na nag-a-adjust at nagwo-work sa pagiging mag-asawa namin. Masakit man isipin na halos 8 taon akong nagdusa. At okay lang sa ganito dahil lang mahal ko siya. Mahal ko nga siya pero unti-unti naman akong nauubos sa kakaintindi. Ang sabi niya ay para sa amin itong ginagawa niya. Pero ang hindi niya alam, siya lang ang gusto. Hindi ko naman kailangan ang mga mamahaling bagay, malaking mansyon, limpak-limpak na pera. Ang importante lamang sa akin ay siya, kami, maging masaya sa kahit anong unos man ang darating sa hirap at ginawa. Well, siguro, hindi niya masyadong sineryoso ang kasal at vows namin. Ang nasa isip siguro nun ay negosyo na naman, next meeting na atin na niya, o di kaya'y another business deal. We've been married together and married for 8 years and finally I find my strength to end it. For myself, selfish man pakinggan pero ilang beses ko na rin binigyan ng chances si Tyler na magbago. Pero wala pa rin. Ako pa rin ang nauubos at ayokong dumating ang panahon na hindi na ulit ako makabangon. Mahirap sa akin ang desisyon na to. Pero naging maginhawa ako kalaunan. Pumayag si Tyler at nag-divorce na kaming dalawa. At ang akala ko'y doon na natatapos ang love story namin. Pero hindi pa pala.
Isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag galing sa mother-in-law ko na naaksidente raw si Tyler. Oh my gosh, kay bilis ng tibok ng aking puso. Para akong mawawala ng hininga ng mga oras na yun habang nagmamadaling nagmaniho sa ospital kung saan nakakonfine si Tyler. When I arrived, oh gosh, I was screaming, crying, and my body was shaking when I saw Tyler na nakahiga sa emergency bed. He was totally damaged and you can't even describe his face anymore. Para siyang nabugbog at ang dami niyang pasa. Hindi rin tumigil ang pag-agos ng dugo ng kanyang ulo. Just to let you know, the patient is in critical condition right now. The damage of the accident was severe. He may or he may not make it. But we'll do our very best to save him. Yan ang sabi sa amin ng doktor na siyang mag-aasikaso kay Tyler. Tsaka sabi naman ng investigador at pulis sa amin, nakainom siya pauwi ng bahay. Sa sobrang kalasingan at pagod, hindi na niya namamalayan na may truck na palang paparating sa kanya. Ibang lane ang naitahak niyang direksyon, kaya naging resulta ang pagbunggo at malalang pagtama ng katawan niya sa truck. It was totally Tyler's fault at kung bakit siya umuwi ng lasing at nagmaniho pa. Ganyan kasi siya. Tingin niya kaya na niya lahat at hindi na niya kailangan pa ang tulong ng iba. Well, mabuti na lamang at mabilis na naariglo ng in-laws ko ang kaso at hindi naman gaanong pinoblema. That time, may binigay sa aking ilang gamit sa loob ng kotse ni Tyler. Nakasilid yun sa isang plastic. Kala ko'y para sa investigasyon pero sa akin pa pala. Then when I opened it, it was our picture together at iilang stolen pics sa akin. May wallet niya rin at cellphone. Then naalala ko pa pala ang kotseng yon ang una naming napag-ipunan with our own money. Then may iba pang laman ng plastic bukod sa mga pictures and it's his wedding ring. And you know what? Hindi ko maiwasang humagulhol sa iyak ng sandaling iyon habang yakap ang singsing at kanyang mga gamit. Para akong bata na inagawa ng lollipop at panayang iyak. Kasi the truth is, my heart is aching and I don't even know what to do kung sakaling hindi niya makayanan. And that's when I realized I'm afraid to lose him. Afraid to lose in a way na hindi ko na siya muling masisilayan pa. Now, it's been 3 months since the accident happened. But you know what? I always have this weird dream. Seeing Tyler's face looks like indescribable and damaged. 3 buwan na rin siyang natulog at kumatos. He's there lying in bed unconsciously at tanging mga aparatos lang ang magsasaad kung siya mabubuhay pa o habang ganyan na lamang siya habang buhay. Ang sabi pa nga ng doktor na may tendency na magkaka-amnesia siya sa pagising dahil sa aksidente na tinamo niya. Sa tuwing bumibisita ako, pag-apa ko pa lang sa kwarto niya o kahit man lang iniisip ko siya, sumasakit ang dibdib ko at para akong maiiyak araw-araw. Hi! I greeted him as I sat on his side. Kinuha ko ang kanyang kamay at hinaplos yun kung saan muli kong isuot ang singsing niya. I remember hindi pa man niya gusto na matanggal ang singsing niya. Maging sa akin ay nagagalit siya kung hindi ko ito isuot. Ay naku Tyler, anong chapter ka na kaya sa panaginip mo ha? At hindi ka pa gumising? Masyado bang maganda ang plot ng story na yan at ayaw mong gumising? O baka dyan, nagkita kayo ng girlfriend mo ha? Pag-uusap ko kay Tyler, I always do that kapag andito ako. Kinakausap ko siya o kaya naman nagkukwento ako sa araw ko. Ang sabi kasi nila, kahit na kumatos daw yung tao, naririnig pa rin nila. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Then napansin kong naluha na naman ako kaya dali kong pinunasan ang aking luha. I never thought na ganito ka kapala kasakit mahalin.
Saad ko at natawa pa ako. And I also said, I always come back for you. And you know what, Tyler? Why I'm afraid of something when I shouldn't anymore? Alam ko namang we don't have connection anymore. We're divorced. Gising na oh. Well, patuloy ko lamang siyang kinausap. Sinabi lahat ng hinanaing ko na hindi ko pa kailan sinabi sa kanya. Kahit hindi niya ako marinig, ayos lang. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahang mangyari. Sa paghawak ko sa kamay ni Tyler, ay bigla na lamang itong gumalaw. So napaigtad pa ako at nanlaki ang mga mata. Pinunasan ko ang aking mga luha para klarong matingnan kung siya gising na. Oh my gosh, sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang bumilis ang tibok ng aking puso nang unti-unting idinilat ni Tyler ang kanyang mga mata. Tyler? Mahinang tawag ko sa kanya. At kay dali ko ring pinindot ang basher kung saan matatawag ang nurse. And you know what? Isang ngiti kaagad ang binungad sa akin ng lalaki at sabay niyang hinawakan ang aking kamay. Love. Mahina lamang ang kanyang boses, ngunit sapat na sa akin na marinig kung anong tinawag niya sa akin. Yun ang tawag namin sa isa't isa. Carla, my love. Tawag niya pa at pinisil ang kamay ko. I'm scared. Paulit-ulit niyang saad na hindi ko alam kung anong nangyayari. Nagsimula na rin siyang lumuha habang nakatingin sa akin. Kaagad ko siyang dinaluhan at hinawakan ang kanyang mukha. Shh, don't worry. Nothing will happen. I'm here. Don't leave me. Tunog na pagmamakaawa niyang sambit sa akin bago siya dinaluhan ng mga doktor at nurses. Then lumayo muna ako sa kanilang pwesto habang pinoproseso ang mga nangyari. Habang nasa gilid ako, I was thinking, nakalimutan niya bang divorce na kami? Talaga bang nagka-amnesia siya? Maybe he really doesn't remember about that you two already separated. Ani sa akin ni Mama Belen. Ina siya ni Tyler nang ikinuwento ko sa kanya ang kaganapan magmula nang nagising ang anak niya. Well, we can think na talagang nagka-amnesia nga siya, but in a specific thing, which is your divorce. It may be his trauma response kaya hindi niya naalala ang ganoong pangyayari. Sambit naman ng doktor sa amin. As for now, bantayan muna natin siya. Siguro may mga bagay pa siyang hindi pa niya naalala at mas makakabuti kung hindi niyo muna sasabihin na naghiwalay na kayo dahil baka mabigla at mas malala pa ang kanyang kondisyon. Yan ang payo sa amin ni Doc bago siya tuluyang umalis. Pinuntahan naman ni Mama Belen si Tyler para kumustahin habang ako nagpaiwan sa labas ng kanyang kwarto kasi nakatunga nga ako at hindi ko alam kung anong magiging reaksyon. Oh my gosh, nakakagulong isipin na hindi maalala ni Tyler na hindi na kami mag-asawa at kasal. Ngayon, hindi ko na alam kung saan ako lulugar pa. Pero ang mas iintindihin ko muna ay kung paano may babalik ni Tyler ang kanyang alaala. Ayokong biglaan siya at sabihin na lamang na hindi na kami mag-asawa. Gusto ko siya mismo ang makakaalam nun. Makalipas ang 2 linggo, ay nakalabas na si Tyler ng hospital. Naging maayos naman siya, maliban na lamang sa mga bagay na hanggang ngayon hindi niya pa naalala. Oh my gosh. Oh, may isang bagay pa pala siyang nakalimutan. Ang kanyang trabaho. Oh my, nalaman namin yun nung bumisita si Mr. Boyd, isa sa mga malalapit na business partner ni Tyler. Ayun, hindi niya maalala. At sinubukan pa ni Mr. Boyd tungkol sa trabaho at talagang walang maalala si Tyler maski isa. You know what? Nakakalungkot isipin kasi saksi ako kung gaano kamahal ni Tyler ang kanyang trabaho. Handa niyang isangla at ibigay lahat na wag lang ito mawala. Pero sa isang aksidente ay mawawala lang ito na parang bula sa kanya. Ay nako,
Mukhang mahaba-habang proseso ang dapat naming gawin para makaalala na ulit ang aking ex-husband. Dahil doon, napagdesisyon na ng ama ni Tyler na siya muna ang bahala sa kumpanya nito. Dati rin naman itong CEO ng kumpanya kaya alam niya ang mga gagawin. Umuwi na si Tyler sa bahay niya. Bahay pala namin dahil dito rin ako nakatira at titira ulit. Oh my, ang sabi sa akin ni mama, mas mabuting magsama muna kami sa iisang bubong at baka maguluhan ang lalaki kung bakit hindi ako nakatira rito. Oh no. Iha, pasensya na at kailangan mo ulit itong gawin. Paumanin sa akin ni Mama Belen. Kahit divorce na kami ni Tyler, may komunikasyon pa rin kami ng kanyang ina. Sometimes lumalabas nagsha-shopping kami. O kaya naman simpleng kwentuhan lang. Kaya naman isa siya sa nalungkot nung nalamang hiwalay na kami ng anak niya. Sinubukan niyang pilitin pa kaming dalawa, ngunit sa huli, desisyon ko pa rin naman daw ang masusunod at nirerespeto niya yun. Sa huli, isa sa mga sinabi sa akin ni Mama Belen na hindi ko malilimutan. Wala pa rin makakapantay sa iyo kahit mag-asawa ulit si Tyler. Wala akong paki kung maging kontrabida ako. Basta hindi ko yung tatanggapin. Ikaw lang ang dapat niyang maging asawa. Ha! Natawa na lang ako noon. Sino pa nga ba ang makakapantay sa akin? Wala na. Ako lang talaga. Pero kahit na tapos na ang dapat tapusin, huwag nang balikan pa. Love, are you okay? Oh, bigla na lamang akong nabalik sa wisyo nang tawagin ako ni Tyler. Oh, wala. Na-miss ko lang umuwi dito. Palusot ko sabay tingin sa paligid ng bahay. Wala pa rin pinagbago. Parang bagong bili at wala pang nagmamay-ari. Dahil sobrang laki ng espasyo at walang halos na mga gamit. Well, maganda nga. Simple pero boring. Walang kabuhay-buhay. Ayaw kasi ni Tyler na magkalat at madaming itsi-buritsi. Ani niya'y madumi raw tingnan. Bakit? Hindi ka ba umuwi rito? Tanong niya pa habang nakasunod sa akin hanggang kusina. Oh, hindi. Nasa hospital ako buong araw at si mama lang yung pumupunta rito para kumuha ng gamit at damit. I see. Tumatango-tango siya. Animoy naniniwala. Love, I think we should renovate our house. I don't like the atmosphere here. Masyadong boring. Nabigla naman ako ron. Paanong hindi niya magustuhan? Siya mismo nagplano ng lahat. Semento hanggang mga gamit. Siya ang nagdesisyon. Then nakita niya ang gulat sa mukha ko. What's with that reaction? Oh no, I'm just shocked of what you said. Kasi gustong-gusto mo ang ganito lang. Simple at hindi masyadong ganong madaming gamit. Siya na naman ngayon ang nagulat. Talaga? That's my taste? Tanong sabay turo sa sarili. What a boring to be me. Komento pa niya. Talaga, boring sa lahat ng boring. Trabaho lagi ang inatupag. Kung pwede lang makasal ang trabaho at tao, matagal na niyang ginawa. Minsan nga'y nagsiselos ako sa trabaho niya. Madami siyang oras doon. Pinagtutuunan niya talaga ng pansin at atensyon. Habang ako, na legal na asawa, deadma, option, para pa akong kabit nito. Okay, what do you want to eat? Tanong ko, plano ko siyang paglutuan ngayon. Dadamihan ko ng asin para naman masalap niya ang parat ng aming pagmamahalan. You. Oh my gosh, napataas ang 2 kong kilay sa sagot niya. Anong you ka dyan? I mean you, what do you want to eat? Your choice. Pag sure ha, akala ko naman kung ano. Well, medyo na-disappoint naman ako dun. Wait, ako? Na-disappoint? Charot. Joke lang eh. So, sinimulan ko na ang pagluto para wala na kaming mapag-usapan pa. Para kasing nakakaramdam ako ng ilang sa kanya eh. Siguro sa tagal rin na hindi kami nagsama.
Sa totoo lang, nailang talaga ako kasi ako lang ang nakaalam ng katotohanan na wala na kami. Now, kasalukuyan akong nanguhugas ng mga sandok nang bigla siyang yumakap sa akin mula sa likod. I miss you so much. Ha? Bulong niya sa tenga ko na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, init at kiliti. Hinimas niya ang aking tiyan, sabay silid ng kamay sa t-shirt. Love, it feels like I've been losing you for so long. Sa isip ko, yeah, tama ka. You already lose me for so long and there's no way I can come back again. Tapos, pinaharap niya ako sabay karga sa akin at lapag sa kitchen sink. OMG, dala ng init na nararamdaman ko, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ito pa ha, sa tingin niya pa lang sa akin. Oh my gosh, natutunaw na ako. Paano ba kaya kapag pinadaos-daos na niya ang kanyang daliri sa buo kong katawan? Baka malusay na ako ng tuluyan. Tapos, nilapit niya ng dahan-dahan ang mukha patungo sa akin. At ako'y hinalikan. Siyempre naman, nadala na lamang ako sa temptasyon, no? At siya'y sinabayan. Ay naku, napaungol na lamang ako nang bigla niyang kinurot ang aking dibdib. Minamasahin niya at hinimas-himas pa. Nakarating kami sa langit dahil sa sarap. At saktong na-deposit ni Tyler ang kanyang mga alaga habang ako ay nakanganga. Nang bigla na lamang tumunog ang telepono sa aking bulsa. Buwese talaga tong cellphone ko. Hindi pa ako tapos nun. So, kaagad kong tinakwil si Tyler at bumaba sa kitchen sink. Nagpabalik-balik pa ako na parang tanga kung lalapitan ko ba si Tyler o sasagutin ang telepono. Si Tyler naman, naguguluhang tumitingin sa akin. Nagkakahiya naman kung lalapitan ko pa siya after ko siyang itakwil, diba? Kaya ang ending ay tumakbo na lamang ako patungong kwarto. Ang taga ka talaga, Carla. Bakit ka naman nagpadala dun? Isang tingin, isang haplos, isang halik lang, nagpapa-headshot ka na agad? Sobrang rupok mo. Inis na sambit ko sa aking sarili. Pinugpog ko pa ang ulo ko, sinabunutan ang buhok at nagpagulong-gulo sa kama. Hindi pa rin mawala ang kahihiyan na nararamdaman ko. Pulang-pula na ang mukha ko. Mas gugustuhin ko pang magka-amnesia na lang sa mga oras na to at kalimutan na ang lahat ng nangyari. And then, nakarinig ako ng pagkatok sa kwarto. Mabuti na lamang at nilako yun, kundi talagang tatalon ako sa bintana. Love, are you okay? Yes. Magpa-deliver na lang siguro tayo. Biglang sumakit siyan ko eh. Okay, ako na lang magluluto. Take a rest and I'll bring you medicine later. Sagot niya at naririnig ko ang papalayo na niyang mga hakbang. Ay nako, mas lalo tuloy ako'y mataranta. Sobrang matanong pa naman itong napangasawa ko. Bakit tanungin ako, bakit ako tumakbo sa gitna ng pagtsutyukan namin? Isasagot ko na lang siguro, natatai ako. Pero mas lalo namang magiging awkward ang mangyayari, di ba? Bahala na si Batman, Superman or Wonder Woman, whatever. So, nakahiga lang ako sa kama buong oras habang nire-replay sa aking isip ang halos milagrong nangyari sa kusina. OMG, hindi ko tuloy maiwasang mapangisi. Dahil sa malalim na pag-iisip, nakaramdam ako ng antok. May ilang beses na rin akong naluha at humikab hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na unti-unti ko nang ipinikit ang aking mga mata hanggang sa ako'y nakatulog na. Tapos na sa pagluluto si Tyler at nadatna na lamang niya si Carla na natutulog nang siya'y nakapasok sa kanilang kwarto. Mahimbing ang pagkakatulog nito at may paghilig pang kasama. Natawa na lamang ang lalaki at tinabihan ito sa pagtulog. Maingat niyang inangat ang kumot sa katawan ng dalaga at para sa sarili
Mas lalo pa niyang isiniksik ang sarili sa asawa at hinalikan ito ng 2 beses sa ulo. Mabuti na lamang at hindi ito nagising. "Thank you for taking care of me even if you don't have to." Bulong ni Tyler sakang ngumiti. "I promise I'll do better now. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang na hindi ko nagawa sa iyo. Huwag ka lang mawala ulit sa akin." Ang katotohanan ay hindi talaga nagka-amnesia si Tyler. Walang memorya niya ang nawala at kailangang ibalik. Maging sa trabaho, palusot lamang niya na wala siyang alam sa negosyo dahil gusto niyang makasama ng matagal si Carla na walang istorbo. Gusto niyang makabawi rito kahit sa ganoong paraan na kailangan niyang magmaang-maangan. Alam niya sa sarili na madami siyang pagkukulang bilang asawa ni Carla. Kung pwede niya lang paliwalain ang trabaho niya at mag-focus na lang sa asawa ay matagal na sana niyang ginawa. Ngunit hindi pwede kasi gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang asawa at sa magiging anak nila. Ayaw niyang maghirap ito sa pera. Isang kahig, isang tuka lamang, kagaya na lang ng buhay nila noon ng pamilya ng binata. Sobrang lungkot niya nung nakipag-divorce sa kanya si Carla. Na-depress siya at halos hindi na siya kumakain at nagtatrabaho. Naglulugmok lang siya sa bar at umuuwing lasing. Walang nakalam sino man sa kanyang kalagayan. Parang gusto niyang sumabog sa galit sa sarili. Gusto na lang niyang alisin at walain lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya. Ayon ang naging udlot sa pagka-aksidente niya. Ayaw pa nga niyang umilag sa truck na yun. Gusto na lamang niyang mawala dahil hindi na niya kaya pa ang sakit na nararamdaman. Nagdaan ang mga araw, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam, lalo na kapag pinaulit-ulit niyang naiisip ang hiwalayan nila ni Carla. Pero sa mga oras na rin yun, bigla niyang naisip si Carla. Naisip niya ang mga panahon na masaya sila at ang mga panahon na darating pa na siyang nag-udyok sa kanya na lumaban sa buhay. At eto siya, buhay na buhay, handa nang bumawi para sa asawa. Gagawin niya lahat para bumalik ulit ang pagmamahal nito sa kanya. Wala siyang pakialam kung umabot ito ng 5 taon, 8 taon o kahit 10 taon. Kahit na magsimula siya sa una, manligaw siya ulit, ayos lang, para kay Carla at para sa kanila. Handa niyang gawin at ibubuhos niya lahat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa at muli itong hinalikan. Gumaan na rin ang kanyang loob ngayong kasama na niya ulit ang asawa. Masarap ang tulog ko at hindi putol-putol. Hindi ko muna ibinuka ang aking mga mata, bagkus ay gumulong ako sa kabilang side at niyakap ang higanti kong teddy bear. Teka, teddy bear? Ako may teddy bear? Kailan pa? At kung teddy bear ito, bakit matigas? So, kaagad kong iminulat ang aking mga mata at nagulat sa nakita dahil si Tyler ang kayakap ko. "Good morning, my love." Nakangiting bati niya sa akin. Amoy ko na naman ang mabango niyang hininga na kahit sa pagising hindi pa rin namamaho. "Oh, ikaw pala? Good morning din." Bati ko rin at bumangon na. Akma na sana akong tatayo nang bigla na lang niya akong hinigit pabalik sa kama. "Do you expect someone?" Tanong niya habang nakayakap sa akin. "Oh, wala. Akala ko iba ang kayakap ko kasi tuwing umaga iniiwan mo na ako." Sagot ko naman sabay pumipiglas sa yakap. "Really? I did that?" Tumango ako. Parang ang ako lang mag-isa nakatira dito eh.
palagi kang wala. Siguro sa isang linggo, 2 o 3 beses lang kita nakakasama dahil sa busy mo sa trabaho. Hindi siya nakasagot, nakatitig lang siya sa akin. And you didn't get mad? Umiling ako at mapait na ngumiti. Oh no, I understand it. I don't want to be called immature and needy wife. I know naman na ginagawa mo yun para sa atin. Kahit nakakatampo, naiintindihan ko. Why? Anong why? Bakit naiintindihan mo ko instead of leaving me and cheating? What? Anong akala mo sa akin? Cheap? Cheating? Wala yan sa dugo ko. He really thinks na I can do that? Bakit ba naman ako magluloko? Wala naman akong makikita pang iba kagaya niya na mas gwapo pa kay Chris Ivan. Then why? It's because I love you. There, diretsahan kong sagot. Nakakatakot pala talaga magmahal. Kahit nauubos ka na, sige ka pa rin magmahal. And I love you more than my life. Sagot naman ni Tyler at hinalikan ako sa noo. Pinapagalit mo nga ako sa trabaho mo eh. One day, naisipan namin ni Tyler na pumunta sa paborito naming dating place noon, sa park. On that time, hapon na nang nakarating kami. Halos magsasunset na kaya naman dali-dali kaming nagtungo sa baybayin ng dagat. Akma na sana akong upo sa semento nang pinigilan ako ni Tyler saka naglapag siya ng picnic clothing. Naku, hindi naman madumi eh. Kahit na. So then, umupo na rin ako habang excited na tumingin sa papalubog na araw. Ito talaga ang pinakapaborito ko sa lahat. Kapag talaga titingin ka sa papalubog na araw, sabayan pa ng hampas ng maaliwalas na hangin mula sa dagat, ay tiyak mawawala lahat ang problema mo, gagaan ang loob mo, at kahit mag-isa ka lang, mai-enjoy mo pa rin ang view. So, nilagyan ako ni Tyler ng jacket sa balikat. Nanginginig na kasi ako sa lamig dahil sa lakas ng hangin. Kunwari pang hindi ko yun napansin pero ito ako't nanginginig na sa kilig. Love? Huh? Sagot ko naman habang kumakain ng Pringles na inabot niya rin. Do you believe in second chance? Tanong niya, mukha namang siyang seryoso. Tumango ako, hindi na nagdadalawang isip ang sagutin. Yes, you know how? That time you were awake from coma, second chance na yun, your second life. What if I did something wrong? Will you forgive me and give me a second chance? Tanong niyang muli para namang may kakaiba sa tanong niya. Well, it depends. Tumango lamang siya at hindi na muling ng tanong. Ako naman, kahit madaming tanong na gumugulo sa isipan, ay mas pinili ko na lang manahimik. You know, love, I remember now. This is the place where we first meet up, where I first kiss and hug you, and you said yes. Wika ni Tyler habang nakangiti. And you know what in my mind? Yeah, this is the place where we split up. Gusto ko yung idugtong pero ayoko. Hindi dahil may amnesia siya, pero dahil ayoko. Kasi on that moment, gusto kong manatili lang kami ganito. Sana talaga'y hindi pa siya magbago at madami pa kaming oras na magkasama. Kahit yun lang, maramdaman kong mahal niya ako sa paraang nalimutan niyang hindi na kami kasal. After that, nagdaan ang mga araw at madami na rin kaming bagong alaala na nagawa ni Tyler. Ang dating mga date namin na hindi matuloy-tuloy ay nagawa na rin namin sa wakas. Magsangsang dikit na kami nito dahil kung nasaan man ako ay nandoon rin siya. Ngayon, nandito kami sa simbahan kung sana kami ikinasal. You know what? Nanindig ang aking mga balahibo habang pinagmamasdan ng buong lugar. Kasi sariwa pa rin sa aking isip ang araw na yun. Kung saan suot-suot ko ang malaki, mataas at mamahalin na gown ko
Naalala ko na naglalakad ako papuntang altar kung saan naghihintay si Tyler sa akin na hindi na mapigilang umiyak. Kung sakaling malaman kong divorce rin pala ang hantungan ng love story namin, maglalakad pa rin ba ako patungong altar, suot ang dream gown ko at pakakasalan si Tyler? Love? Tawag sa akin ni Tyler. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawa kong kamay. I need to tell you something at sana'y huwag kang magalit. Ha? Bakit? Hindi talaga ako magagalit kasi magtatampo si Lord. Nabigla na lamang ako nang bigla siyang lumuhod sa harap ko. Hindi isang paa ang nakaluhod ngunit ang dalawa na. Wait, anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong. Nagsimula na akong kabahan at buti na lang talaga nasa bandang unahan kami kaya hindi kita kung anong ginagawa ni Tyler. I don't have an amnesia. Kumunot ang aking noo. What? I don't have an amnesia. Naalala ko lahat, love. The divorce, and even sa work. Naalala ko lahat. Ha? Teka, paano? Nakaalala ka na? Umiling siya. No, even at first, kahit nasa hospital pa lang tayo, hindi totoong may amnesia ako. I just did it because I want to spend time with you. Even at work, I pretend to know nothing para nasa iyo buong atensyon at oras ko. Bakit mo ito ginagawa? Gusto kong bumawi. Gusto kong bumawi sa lahat, love. At ayokong mawala ka ng tuluyan sa akin. I'll do everything kahit isugal ko lahat ng kayamanan at negosyo ko. Okay lang, basta mapatawad mo lang ako. I want to spend another life with you. Please forgive me, Carla. And then what, Tyler? Kapag naging comfortable na ako, ay iiwan mo ulit ako? Pababayaan mo? No, I'll never let you do it again. Masakit yun para sa akin. Iyan ang sagot ko. Sabay siyang dinuro at iniwan na roon. So, patakbo akong lumabas ng simbahan. Wala na akong oras para umiyak. Ang gusto ko lamang ay makaalis at makalayo sa gunggong kong asawa. Ibang klase. Talagang sinagad niya ang kahinaan ko. Naku, ibang klaseng talino. Gumamit pa ng amnesia para lang makasama ako? Ha, anong akala niya? Magta-thank you pa ako sa kanya dahil nag-i-effort siyang maglimot-limot para lang makasama ako? Duh, never. Sinaktan niya ako. Nagsinungaling siya. So, nagpakalayo-layo muna ako. Wala na akong paki pa kung saan ako dalhin ang mga paa ko. Basta lang hindi ko na makitang pagmumuka ng asungot na unggoy na yun. On that time, palakad na sana ako patungong kabilang kalsada nang bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo at parabang nasusuka. Carla, ayaw na lamang ang huli kong narinig bago tuluyang mawala ng malay. After that, nagising ako sa kakaibang amoy na nalanghap. Ayun pala, amoy ng mga gamot na nasinghot ko. Love? Tawag sa akin ni Tyler at kaagad na sumimangot ang aking mukha. Bakit ka nandito, ha? Pangit. Yan ang bulyaw ko sa kanya at nagbuntong hininga na lang siya sa akin. Doc, ano bang nangyari sa akin? Great news, Mrs. Carla. You're 2 weeks pregnant. Ha? Ako? Buntis? So tiningnan ko si Tyler. Ikaw, ha? Grabe naman makalangoy yung sperms mo. Sobrang bilis. Hey, iwas ang stress sa buntis at magdoble ingat na. Kaya ka nahimatay kanina kasi na-stress ka. Sabi pa ng doktor. What? Buntis ako? So, nasulyapan ko si Tyler na tuwang-tuwa sa balita. Sinamangutan ko siya lalo at binato ng unan. Ikaw, ha? Hindi ka gumamit ng kondom? No? Gigil ko sa kanya. Kay sarap talagang kurutin ang itlog ng lalaking to. Why? Hindi naman natin kailangan ng protection. I can provide for our kids naman. Mayabang nitong sagot saka lumapit sa akin. So, natawa na lang ang doktor sa amin.
Naku, mukhang naglilihi sa'yo Tyler. Kailangan mo ng mahabang pasensya para nito. Saad nito bago umalis. Then lumapit ng tuluyan si Tyler sa akin. Kala niya talaga nakalimutan ko na ang kasalanan niya sa akin. So, paano ba yan? We need to get married again. Nakangising sambit niya. Hindi na ako magpapakasal sa iyo. Then I will court you before we get married. Ayan, so easy for him. Kahit kailan talaga, kapag may problema, may solusyon agad. Huwag na, gastos lang yun. Para saan pa nagtrabaho ako ng husto? Para sa iyo din naman lahat ng pinagtrabahuan ko. Ay nako, hindi ako makasagot roon para namang may humaplo sa aking puso. Sa katunayan, matagal ko na namang napatawad si Tyler. Ngayong nalaman kong piki lang pala ang amnesia niya, doon ko napagtanto na handa pala talaga siyang magbago para sa akin. Napapansin ko din sa mga oras na magkasama kami, kahit palusot niya ay wala siyang alam sa negosyo niya, gumagawa pa rin siya ng paraan para may ambag sa kanyang kumpanya. Kaya pansin ko'y baka nga unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Pero kahit sa ganun, naglalaan pa rin siya ng oras sa akin. Sobra pa sa sobra. Minsan nga'y naiinis na ako dahil sunod siya ng sunod sa akin. Ako na nga mismo ang tumataboy sa kanya. Well, deserve niya naman siguro ang second chance. Mahal ko pa rin siya at hindi naman yun magbabago. Umupo ako sa kama, saka siya tiningala. Kiss mo ko? Bigla ko na lang saad. Pagkatapos kong mainis sa kanya, ngayon ay gusto ko na siyang yakapin, halikan at panggigilan. Akala ko'y bibigyan niya ako ng halik. Ngunit bigla na lamang niya akong kinarga at siya naman ang umupo sa kama habang ako nakakandong sa kanya. Tiningnan niya ako ng maigi. I'm sorry for everything. I'll do everything. I'll court you again. And babawi ako sa iyo dahil mahal na mahal kita. Hindi na ako sumagot pa. Sapat na ang halik ko bilang sagot. Alam na niya ang ibig sabihin nun. I love you so much and you will be forever my companion. Ilang beses man tayong mag-divorce, sa simbahan pa rin ang datingan natin. Then, nilabas niya ang dating singsing naming dalawa. Sinuot niya ang sa akin at sinuot ko rin ang sa kanya. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa labi. After that, gumaan ang aking pakiramdam dahil roon. Hindi ko tuloy maiwasang maiyak sa bilis ng pangyayari. Iba pa rin talaga ang epekto ng pag-ibig. Susubukin man ang problema, unos, pagsubok, sa huli, ang nakatakda ay nakatakda at hindi kailanman maghihiwalay. The end. Oh my goodness mga kakulay, super ganda ang story ni Carla. This is completely different and I hope you like the arrangement of the story. Na ang bida ay siya mismo ang narrator. I actually like this style kasi lalabas talaga ang pagka-dramatic ko, ang kapilyahan ko and all. This is my new project, a different format of the story, with the help of Ivan. Si Ivan ang writer nito, siya ang kauna-unahan kong writer dito sa Kulay TV. At hanggang ngayon, nandito pa rin siya, nagsusulat. Siya ang nagsulat sa Ikaw at ang Pangarap Ko with Aliana, Raul, Don Valencio, and Felicia. Remember that story? Yeah? Paminsan-minsan lang siyang magsulat kasi she went to college and busy siya. Some of her stories nilagay ko sa Sus Kalami. Oh, by the way, thank you so much for supporting Sus Kalami and Cecil TV. Yeah, Kulay TV, Sus Kalami, and Cecil TV. Ako ang creator. So thank you for all your support. Okay, I hope you enjoyed this story kasi na-enjoy talaga ako sa story na ito. I
I actually added some funny lines. Alam nyo na, ang kapilyahan ko. Alright, don't forget to like, comment, and subscribe. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.